Hi po, ito na po yung allowance for buttons na tatahiin ko. Niready ko na yung ano ko na siya, illustrate ko na siya. Ito yung 1/4 centimeter, ay 1/4 inches, and this one is 1 inch plus 1 ito, kaya 2 inches and 1/4 yung allowance ko para sa buttons. Okay? Tapos ang tatahiin ko kasing collar po polo collar, kailangan nakatago ito. Kaya ang tahi hanggang dito lang. The next mga video ko makikita niyo po yun. Okay. Tatahiin ko na po siya straight sa baba kasi sa may portion ng collar hindi pwedeng ituloy i-lock kasi install ako ng collar, polo collar. Straight lang ito, simple lang muna. Sa mga next video ko tuturo ko din yung pang t-shirt round neck, mabenta ko yun, di ba? There you go. Portable lang mo yung machine ko muna. Hindi itutuloy hanggang dulo yung sa collar ho. May technique kasi sa polo collar. Yan, pwede nyo na itigil dyan sa bandang yan para hindi mahirap i-install yung polo collar kasi tinatago ito sa polo collar. So ang ginagawa ko, mga 2.5 inches titigil na ako, ilalak ko na ito. Yan, nagtabi. Ganun lang po. The other side ho ng blouse, ganun din po. Tatahiin nyo muna yan kasi para susunod after na tahi yung ganyan po. Ito. The other side of the blouse, ganun din po ang gagawin. Ito. Kasi hindi ko pwedeng mahabang video. So ganito po, tatahiin din yan hanggang dito. Iiwanan nyo yung dito portion kasi ang gagawin yung tatahiin na yung collar ganyan po yan para nakatago yung mga ganyan po. So yan po, simple lang po yan. Tapos ang susunod na po yung tuturo ko sa video yung pag-cut ng pattern sa ito, yung collar, polo collar. Maganda po yun. So, every time po magtatahi kayo, like sa shoulder, kung meron na kayong naka-built-in na zigzag, ito kasi, gugupitin nyo po yung mga maliliit na ganyan. Okay. That's the end of my button allowance sewing. Thank you for watching. Subscribe na po kayo para bawat portion ng mga tinatahi sa damit na abangan ninyo, na-notify kayo ni